Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines ngayong araw na ito sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. People's Initiative, peke ayon sa isang senador. Ronda Pilipinas. Level ng tubig sa ilang dam sa bansa patuloy sa pagsadsad. Ronda Pilipinas. Big time oil price hike umarangkada na. Ilang mga riders umaray na. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 3 sundalo patay sa pag-atake ng militanteng grupo sa US. Ronda Pilipinas. Balita papalakasan, unang panalo sana ng Makati Circle sa NBL Chairman's Cup na unlot. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz, Heart Evangelista at Cheese Escudero muling magpapakasal. Ronda Pilipinas. At mamaya alamin ang parusa sa mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ronda Pilipinas. At sobrang kalungkutan, may masamang epekto nga ba sa kalusugan? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tama, live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Naka-live din tayo sa DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas. And of course, naka-live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga taong ginagawang radyo ang kanilang mga TV, naka-live tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa balitang panahon, patuloy na makakaapekto ang Northeast Monsoon o amihan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Dahil dito, asahan na ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon at Southern Leyte.
magkakaroon din ng maulap na papawirin at mahinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas. Makakaranas din ng bahagyang maulap na hanggang maulap na papawirin ang Metro Manila. Ayan, no? Ano tayo, di ba? Medyo cloudy tayo. Hindi medyo cloudy talaga. Oo, kasama po dyan ang nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ronda Pilipinas. Peke o fake na tinatawag. Peke, ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa isinusulong na People's Initiative. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senador Bato na ginagamit lamang ang nasa likod ng PI ang taong bayan para isulong ang kanilang mga personal na interes kaugnay sa Chacha. Wala ba kami problema sa PI kung PI na totoong PI. Pero itong ginagawa nila, speaking PI. Hindi ito People's Initiative, kundi Politicians Initiative ito. Gamit ang taong bayan. Ito prangkahan na lang tayo. Kung gusto nila, kung talagang ang hangarin nila sa People's Initiative na ito, sila naman talaga sa likod dito eh. Kung maganda ang kanilang hangarin, bakit hindi nila inaangkin itong PI na ito? Bakit sila dinahin ng tinatago sila? Ibig sabihin from the very start, mayroon silang masamang intensyon. Hindi talaga magandang intensyon itong PI na ito dahil hindi nila inaangkin eh. Hindi nila inaamin na silang nasa likuran eh. Para bang, tila bagang sila na lang ang hindi nakakalam na sila pa lang nasa likuran itong PI na ito, samantalang buong bansa ay alam na sila nasa likuran. Grabe naman yun. Sila na lang. Hindi ako makamove on. Sila na lang daw ang hindi nakakalaw na sila behind all those People's Initiative, Politicians Initiative. Ang talino mo dun, sir. Ha? Talino mo dun. Sama ako ng 20 sa'yo dyan. Binueltahan ng senador si dating Bicol Party List Representative Alfredo Garbin matapos na inihayag na hindi bubuwagin ng Senado kapag naisulong na ang Chacha. Gate pa ni Senador Bato na hindi naniniwala ang Senado sa mapanlinlang na mga salita para lang sa pagsusulong na ang Chacha. Anong tingin nyo sa amin? Ganun na nakababaw ang pag-iisip namin. Anak ng baka. Kita naman dyan sa pinapasa ninyo na petition na ang subject ng inyong amendment is sugarcoat pa nyo na we are only after of economic reforms, economic amendments. Ano economic amendments? Kaklaro dyan sa pinapapirmahan ninyo sa taong bayan na political amendment yan eh. Yung ginagawa nyo, voting jointly. So, ano sabihin nyo na lulusawin ang Senado? Ay, hindi nyo nilulusaw, kunyari. Pero, the mere fact na voting jointly, wala na, lusaw na kami dyan. Kung lukuhan pa tayo. Niluloko, yan mahirap. Yan mahirap. Kapag from the very start, meron kayong hindi magandang intensyon, wala na. Kahit anong pagsisinungaling nyo dyan, wala, tapos na. Klaro naman ang intensyon ninyo na gusto nyo kaming tanggalan ng bayag. Gusto nyo kaming kakapunin. Tanggalan nyo kami ng buses dahil voting jointly. Ano kami makapag salita kung 24 lang kami, kayo 316. Parang konti na lang, mapapapiay na si Senator Bato doon sa interview kayo na umaga. Konti na lang, mapapapiay na si Senator. Hindi talaga ako makamove on doon. Kayo na lang ang hindi nakakaalam na kayo pala. Kayo na lang ang hindi nakakaalam na kayo pala may gawa niyan. Ay, nako talaga naman, konti na lang mapapapiay na talaga si Senator Bato. Yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa sa exclusive na panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sila na lang hindi nakakaalam na sila gumawa niya. Ay, sige, tanggap po tayo ng isang report. Mainit ang ulo. Ang aga-aga in-interview kayo na umaga, pero yung boses ni Senator talagang highest, to the highest level. Okay, tanggap tayo ng report. Tama-tama, mula to sa Senado, desisyon ng Pangulo, sakaling ipag-utos na ang pagpapatigil sa pagpapapirma para sa Chacha dapat irespeto.
Alamin natin ang report ni Patrol 19 Selly Ortega Bueno. Ate Selly! Nakakagulo ang nagdudulot daw ng pagkakahati-hati ang Peking People's Initiative kaya dapat na itong tigilan. Itiniyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaya umaasa daw siya na susunod ang mga kongresista tigil na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsusulong ng People's Initiative para sa Chacha. Una rito, sinabi ni Zubiri na sa pulong nila sa Bahay Pangulo, sinabi ni PBBM na apela siya sa mga kongresista at iba pang initiator ng People's Initiative na itigil na ang pagpapapirma. Sa kabila ng naging banggaan naman ng Senado at Kamara sa issue ng Chacha, iginiit ni Zubiri na professional pa rin silang magkakatrabaho sa paggawa at pag-amyenda ng mga batas at maghaharap pa rin sila sa mga bicameral conference committee meeting. Pero aminado si Zubiri na nagkalamat na ang kanilang relasyon at hindi na gaya ng dati na para silang mga best of friends kapag nagkikita. Naniniwala naman ng ilang senador na hindi pa tapos ang boxing kaya tuloy pa rin daw ang laban kaya patuloy silang magbabantay. At ngayong umaga ay inumpisahan na ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairman Senator Amy Marcos ang investigasyon sa sinasabing pay-offs, hulayaran sa pagsusulong ng People's Initiative. At ito nga, imbitado dito sa ongoing na pagdinig ilang mga legal luminaries, gayon din na itong mga head ng DSWD, ng DOH at maging ng Department of Labor dahil sinasabi nga na nagamit yung kanilang mga programa para daw ito ang ipangsuhol, ipang-alok na ayuda sa ilang mga sa ilang mga distrito para makakalap ng kinakailangang pirma. At kanina, sa kanyang opening statement, abay, meron na agad patutsada, matinding patutsada, Senator Amy Marcos, sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez, kung saan sinabi niya, sabi daw niya lang niya, ang masasabi ko lang, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. May ganong patutsada si Senator Amy. Kasi sabi niya, kapag daw may isang sakit, tapos binigyan mo ng gamot, tapos itinigil mo, akala mo kasi na-cure na yung sakit, pero dahil itinigil mo na yung gamot, baka daw, dahil hindi pa naman cured yung sakit, mas lumala pa yung sakit. At dito nga siya nagsabi na, ang isa lang daw masasabi niya, wala daw gamot sa kakapalan ng mukha mo. Na yan ay, ito, ang sino mang magsabi ng walang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Yan itong opening pa lang ito, hindi pa nag-start yung hearing, opening statement na ito. Nakarating na ba sa kanila, Ate Selly, yung sinabi ng Congress na sila'y busy? Kaya hindi makakarating. Busy daw sila, marami daw silang ginagawa eh. Ang sabi nino? Ang sabi ng Congress, kaya hindi sila makakarating dahil busy daw sila, marami daw silang ginagawa, marami daw silang batas na ginagawa. Kaya yun daw. Naku! Oo. Actually, hindi naman pwede nilang manduhan. Tama. Dahil merong, 'di ba, yung courtesy na yung kapwa mo mababatas hindi mo pwedeng bitahan sa isang investigasyon. So, yun naman kay Senator Amy, parang open sila kung may gustong pumunta para sagutin yung mga issue ng umano'y bayaran, suhulan, kung sino man yung gusto ay open yung kanyang committee para may dumalo na kongresista. Pero meron dito tayong nakita na dumadalo na kongresista, itong si Congressman Marcoleta. Nandito siya. Okay. Oo. Okay. Oo, andito si Congressman Marcoleta. So tingnan natin kung uupo yan, uupo. Oo, kung ito ba'y pipabor or kontra dito sa People's Initiative na sinasabing ito nga daw mga mababata na kamara ang nasa likod. So ngayon ang mga pinapakita sa hearing, yung mga nakalap na mga video, may mga nagbibigay ng testimonya na sila daw ay sakit ang pinapirma. Ito yung mga pinagsama-sama ng mga video na mula sa iba't bang mga media entity o kaya iba ay social media. Ito, ipina-play muna ito. At kasama na rin yung ipinalabas ni Senator Chis Escudero na speech sa Iloilo ni House Speaker Martin Romualdez.
na parang inaamin niya na Sila. gusto nilang idaan nga sa People's Initiative. Oo. Itong magamianda sa ating saligang batas. Ate So, yun, Sally, ating hindi ba Oh. in-invite si Congressman Edsel Lagman dahil meron daw siyang pruweba na nagkabayaran? Oo. Actually, walang pwedeng formal invitation ipadala itong committee dahil nga counterpart nila mga mababatas. Kaya kumbaga, verbal, idinaan sa media ni Senator Amy yung mga statement. Sabi nga niya, sino man sa kanilang counterpart sa Kamara, ang gustong humarap para magbigay linaw dito nga kay Asia na umano'y suhulan, bayaran, ay pwede silang umattend. Pero hindi nga bilang parliamentary courtesy, hindi sila pwedeng padala invitation, bildahin na humarap dito sa pagdinig. Oo. So yan, marami silang piniplay na ito, mukhang mga testimonya na kung paano sila ay kaya pinapirma, ay meron daw sinasabing ayuda, meron daw pabigas, kung ano-ano pa yung mga ganung testimonya ng ilan sa mga nakuna ng video at piniplay ito ngayon sa pagdinig ni Senator Okay. Ito sa 19, si Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mga senador, congressman, baka masyado kayong na-entertain sa inyong mga issue at mga kababayan, baka tayo'y na-entertain sa mga issue ha. Itong balita, ito ha. Makinig. Kasado na ngayong araw ang big time price increase sa mga produktong petrolyo habang nag-aaway sila. Buena mano nagpatupad ng taas presyo ang Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi kung saan 2 piso at 20 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso at 3 sentimo naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Habang 45 sentimo naman ang taas presyo ng kada litro ng kerosene. Nagtataasan habang nag-aaway sila. Ilalagyan na rin ng mga kumpanyang Pilipinas Shell at Sea Oil ang kaparehong price adjustments kaninang alas 6 ng umaga sa kanila. Gayon din, kasama din ang mga kumpanyang Jetty Petroleum, Unioil at Petrogas maliban sa kerosene. Mamayang alas 4:01 naman ng hapon, ipatutupad ng clean fuel. Sa clean fuel, mamaya pa hapon, ang kahalintulad na presyo sa gasolina at diesel. Una nang sinabi ni Energy Director Rodela Romero na ang pagtaas ng presyo ng oil products ay bunsod ng pag-aaway. Wrong. Ay bunsod ng pagbaba ng US crude stock sa gitna ng mataas na demand. Gayon din ang pagpapalabas ng stimulus package ng Chinese Central Bank para sa economic recovery na meron din kinalaman sa demand. Ronda Pilipinas! Dismayado ang ilang delivery rider sa Quezon City sa panibagong oil price hike ngayong araw. Kaninang alas 6 ng umaga ng magtaas ng presyo ng kada litro ng gasolina sa 2 pesos at 80 centavos. Ayon sa mga rider, kagabi pa lamang ay nagpakarga na sila upang makatipid ng kahit kaunti. Para naman makabawi sa kita, kanya-kanya na lamang silang diskarte. Gaya ng pagpapahaba sa oras ng duty, gayon din sa pag-cancel sa booking kung masyado na itong malayo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng isang report. PI pa rin. Ha? Senator ba to? Sila na lang daw hindi nakakaalam na sila pa lang nasa likod. Ay nako, listahan ng mga botante sa bansa, pinalilinis na sa COMELEC. Ay, 2025 na nga naman ang eleksyon Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Nais ipa-update at ipalinis ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa Commission on Elections o COMELEC ang listahan ng mga rehistradong botante sa buong bansa. Batay sa House Resolution 1542 na inihain ng kongresista, binigyang diin ito ang kahalagahan ng naturang proseso bago ang muling pagbubukas ng voters registration sa February 12 hanggang September 30 ngayong taon.
Punto ni Gomez, ito'y para matiyak ang isang malinis, tapat at mapagkakatiwalaang eleksyon sa 2025 dahil may mga pangalan pa rin anya sa listahan na mga botanteng patay na o di kaya mga doble ang rehistro at flying voters. Tiwala ang mambabatas na magiging matagumpay lamang ang sistema ng halalan at pagpaparehistro kung mayroong malinis na listahan ng mga rehistradong botante. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yossi! Yossi muna tayo kasi nagagalit si Senator Bato. Alam nyo ba ang paninigarilyo pagyoyosi sa mga pampublikong lugar? Naku, bawal na bawal yan. Parang ngayon ang dami nang nagyoyosi sa mga pampublikong lugar. Parang hindi nila naaalala kung ano kaparusahan dyan. Pwes, para maalala po ninyo, doon sa mga nanonood, ginagawang radyo ang kanilang mga TV, at doon sa mga nakikinig sa radyo mismo, paninigarilyo sa pampublikong lugar, alamin ang kaparusahan sa NBI report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paninigarilyo sa pampublikong lugar? Nako, bawal ito. Kahit saan ka magpunta, may naninigarilyo kang makikita. Kaya ingat-ingat dahil baka maging second-hand smoker ka pa. Noong taong 2017, nilagdaan ni former President Duterte ang Executive Order 26 o ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Halimbawa nito ay sa loob at labas ng mga ospital, eskwelahan, terminal o sa mga kainan. Ang parusa sa paglabag sa Executive Order 26 ay iaayon sa Section 32 ng Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ang nagkasala ay pagmumultahin ng mula 500 hanggang 10,000 piso, maaari ring bawiin ang permit at license sa mga nag-ooperate ng business. Ipinagbabawal din ang pagbebenta, pagbibigay at pagbili ng sigarilyo sa mga minor de edad. Magmumulta ng hindi bababa sa 5,000 piso at maaring makulong ng hindi hihigit sa 30 araw ang sinumang lalabag. Hindi madaling ihinto ang nakasanayang bisyo, pero siguro oras na para humanap ng ibang mapaglilibangan. Maging disiplinado para hindi ka masabihan ng, "Nako, bawal ito." Nananawagan tayo doon sa mga mahilig sa sports sa tuwing Friday, Saturday, Sunday. Napapanood po ang NBL, National Basketball League, dito sa Aliw Channel 23 sa Aliw Channel 23. At doon sa mga mahilig sa sports betting habang nanonood ng laro, narito na ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. Pwede kayo manood ng live dyan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook ka-partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pang astig na sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Keep it fun and especially game responsibly. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, may makakausap po tayo kasi in-stop na raw di ba? In-stop na ng COMELEC yung pagtanggap ng mga pirma. Ang mga tanong dito, in the first place, dapat ba tinanggap ng COMELEC? Okay, hindi taga-COMELEC ang natin, kakausapin natin para medyo mas nasa labas, para yung experts opinion ng ating matatanggap. Veterano po siya na election lawyer. Nasa linya po natin si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang araw. Magandang araw sa iyo, Dennis, at sa iyong tagapanood, tagapakinig. Attorney, mukhang malamig ang panahon ngayon. Tuloy pa ba yung lakad mo sa gabi? Tuloy-tuloy. Ayun. Lagi. Oo, lagi yan. Kasi kailangan mo yun, attorney, di ba?
Kailangan natin yan. Yes. So, para talagang laging malusog at Oo. laging maayos ang ating mga katawan. Alam mo, attorney, kaya ako naglalakad ng gabi dahil ginaya kita. Kasi maganda nga talaga sa katawan. Bago matulog, masarap maglakad. Yes, masarap yan. Maganda, At saka maganda. sa umaga rin, ano? Kung pwede mong gawin pa rin sa umaga, mas maganda rin yun, 2 beses. Hindi na ako pwede maglakad sa umaga. Inutusan na ako ng asawa ko sa umaga eh. Maaga sa opisina. Attorney, kaya kami napatawag kasi hindi ko lang ma-recall kung sino nagsabi sa Senado, kung si Senator Senate President Zubiri o si Senator Joel Villanueva na dapat daw walang personalidad itong COMELEC sa pagtanggap nitong mga pirma na itong People's Initiative na mga pirma. Tama ho ba yung sinabi nila, attorney? Well, sa totoo lang, ako na nagsalita noon. Opo, diba? opo. Ako sinabi ko na dapat itigil ng COMELEC Oo. iyang pagtanggap ng mga signature sheets na yan. Oo. Dahil sa wala namang kaukulang petisyon na iniharap sa Commission on Elections. Yes. Di ba sinasabi ko sa iyo no na sino ba ang sino ba nangangalat na yan? Sino ba ang nangungulo sa nasabing petisyon? Hindi natin alam kung sino ang may pakana. So, wala naman sa rules na dapat na mag-submit ng signature. Ang sinasabi sa rules, dapat mayroon mo ng petisyon. Ang sabi ng COMELEC, na wala namang petisyon, kaya wala pa silang jurisdiction. Kaya sinabi ko noon na dapat itigil ang pagtanggap ng ganyan. Mga signature sheets na yan. At ako na may natuwa sa kagabi, narinig ko nga sa balita, at pinagtipay ni Chairman Garcia na inihinto na, sinuspindi na ang pagtanggap ng nasabing mga signature sheets at anumang mga panukala kaugnay ng isang initiative. Kung tama yung throwback ko, attorney, may sinabi si chairman ng mga few weeks ago, sabi niya, amin pong pag-aaralan ito at titingnan namin kung merong mga public funds na nagastos din eh. Ibig sabihin, meron na silang plano kung anong gagawin dito sa mga signature na ito weeks ago, attorney. Yes, yung kasi may mga aligasyon na umano ay nagkabayaran sa pagpipirma. Tama. At nagkaroon ng aligasyon na sinasabi na may mga public funds daw ay ginagamit at kunwari ayuda yung palang pinipirmahan ay tungkol sa nasabing initiative. Yes. Kaya nga ngayong umaga ay merong hearing ang Electoral Reforms Committee ng Senado para tingnan kung talagang may katotohanan na nasabing mga aligasyon. Pero sa ngayon, ako man ay sinabihin na kung maaari ako maka-attend. Pero moot and academic ng aking posisyon dahil sa ang aking posisyon nga ay hindi dapat ituloy ng COMELEC ang pagtanggap ng nasabi mga signature sheets. At dahil sa suspendido na yan, ay moot and academic na yung sinasabi ko. At sa ngayon, patay na yung initiative na yan. At anumang initiative na isusulog nila sa panahong ito. Hanggat hindi nagagawa ng COMELEC ang nasabing bagong panuntunan, wala nang mabubuhay na initiative sa ngayon. At yung mga sinimulang yan ay magiging bahagi na lamang ng ating kasaysayan yan. For historical purposes, naririyan yan, pero for legal purposes, ay wala na yan. Wala na yan. Kasi nagtataka kami, attorney, kasi sabi ni chairman noon, checken pa nila yung parang credibility o integridad ng mga pirma. Pero kung tutusin, nagkalat na yung mga balita at mga issues na kung sino talaga ang gumastos dito, ginamit yung pondo ng DOH. Doon pa lang, questionable na, attorney. That's right. Kaya ngayon, baliwala na lahat yan. Kaya yung lahat ng mga isinabmit na signature sheets na yan, with due respect, ay pwede nang bawiin ng mga nag-submitin yan. Kasi hindi na naman yan magagamit sa anumang panibagong panukalang initiative. Kung sakali magkakaroon man ng initiative uli, hindi na magagamit ang mga signature sheets na yan. Kasi may bagong panuntunan, rules and regulations na isasubmit, na gagawin ang Commission on Elections. Hindi po pwedeng bago maglaro ay wala pang batas. Hindi mo sa basketball, laro ka ng laro, pero wala namang batas. Tama. So hindi pwedeng magkatalo yung dalawang partido, di ba? Ngayon, kapag lumabas yung batas,
ay saka naman sisimulan ang paglalaro. Sisimulan muli ng naaayon sa bagong panuntunan. Hindi pwedeng gamitin ang lumang panuntunan sa bagong laro. Yun. Actually, yun ang question doon eh. Bakit nyo tinanggap? Wala naman kayong rules. Tapos sinasabi ni chairman ngayon, teka muna, hindi namin alam ang gagawin dyan. Wala naman kaming rules dyan. Bakit nyo tinanggap? Kung babasahin mo yung mga statement ko. At saka nung interview ko, nung unang huling interview ko, sinabi ko sa iyo na ayan nga ang aking position na wala namang jurisdiction pa ang COMELEC. Kasi nga wala pa yung hindi malinaw ano ba ang rules na gagamitin dyan. Yan ba ay pwedeng mauna sa petition o kahit wala petition ay pwedeng isubmit ang nasabing mga signature sheets. Ayun nga, nagtibay ng COMELEC, tigil na muna kayo at magiging bangayan ng mga politiko natin, ng Senado at ng mga sa Congress, ay tigil na muna sila kasi wala nang pag-asang umusad ang anumang charter change sa ngayon base sa mga existing rules and regulations on initiative. Okay. Siguro ang susunod na tanong dito, moving on, attorney, kapag gaano ba katagal gumawa ng rules dyan? Pwede pa bang ihabol yan? Medyo matagal din yan. Okay, mga 2 buwan o 3 buwan, kakailanganin. Pagkatapos, hindi agad yan na maaaring ma-implement. Meron pa yung publication. It will be published in newspapers of general circulation. Maghihintay ka ng mga 7 araw bago yan na magiging proper implementation. And then pagkatapos niyan, gagawa ng mga petition uli. Ang sino mga magnanais na mag-amyenda ng saligang batas nang naaayon sa bagong panuntunan. At pag nagkaroon na, medyo matagal yan kasi mahirap din basta-basta kagagawa ka ng isang petition nang naaayon sa isang panuntunan na hindi pa natin nababasa o hindi natin alam kung papaano malag. Kung bagong rules ang gagawin natin, sabihin natin, nandiyan na-revise na, aabot. Kasi January pa lang ngayon, attorney, ha? January pa lang ngayon. Pwede bang gawin yan sa loob within the remaining 11 months? Or sabihin natin 12 months pa o 13 months pa before election? Well, magagawa yan, pero gahol na sa panahon ang COMELEC para magkaroon tayo ng isang kasi may election next year. May election na. Saka meron tayo yung registration na. Registration ito February hanggang September. Filing. Hindi pwede. Yes. At saka yung filing of certificate of candidacy, nariyan na. So, busy na yung COMELEC. At saka yung mga politiko. Magkakampanya nila. Tama. Hindi nila masyadong maunawaan itong mangyayaring mga pagbabago ng saligang batas. At ang pagbabago ng saligang batas, dapat pinag-aaralang mabuti yan at hindi dapat nahaluan ng mga politika. Hindi pwede magkaroon ng pagbabago ng saligang batas na meron tayong halalan. Kasi mawawala ang concentration ng taong bayan sa saligang batas na isang napakahalagang dokumento. Tama. Doon naman sa paggawa ng rules, attorney, alam ko magkakaroon ng mga research yan, interview dito, interview doon. Kakailanganin ng pondo yan. Well, may pondo naman ng COMELEC sa bagay na yan. Wala naman problema. Yung sa mga rules pondo, na ang pinakamahalaga dyan ay yung gaano ang integridad ng rules na gagawin nila at gaano ito pwedeng ma-implement. Ito pa ay ika nga, hindi na pwedeng questionin sa Korte Suprema. Ito pa ay wala ng butas na makikita ang mga magpapail ng mga nasabing initiative o pagbabago ng saligang batas. Maraming consideration yan. Pero alam ko naman ang COMELEC, lalong-lalo na ang chairman natin, si Chairman Garcia, he is a very good election lawyer, one of the best election lawyers natin, at alam naman nila kung ano ang gagawing panuntunan para sa bagay na yan. Kung ma-fast track talaga ito, attorney, tulad ng pinag-uusapan natin at tinanong ko kanina, kung ma-fast track ba ito, kung 2025, pwede bang isama ito sa eleksyon, yung plebisito? Hindi pa pwede yan. Hindi pwedeng ilagay sa plebisito yan. Kasi hindi pwedeng pagsabayin ang plebisito ng constitutional amendment sa isang halalan. Kasi masyadong mawawala yung halaga ng ating saligang batas. Kasi ang haligang batas is yung sacred document yan, sakradong dokumento yan. Yan ang pinagbabasihan ng lahat ng mga batas natin. Kaya dapat may concentration din ng taong bayan sa pag-aaral kung ang nasabing saligang batas ay dapat o hindi dapat amyendahan. Kasi you could just imagine yung education campaign na gagawin para doon sa plebisito na yan, kung yes or no ka.
Oo. Mabigat yun. Ano? Tapos- Pagkakahaluan mo ng eleksyon, Tama. ay, mahirap yun. Oo. Oo. Pero yun naman kailangan din ng ng pondo noon, attorney. Ay, Kung so sakasakali, kailangan ng pondo oo. ang mga plebiscite, at kahihingi ng pondo ang COMELEC Oo. para sa bagay na yan. Oo. Pwede bang isingit yun kung hindi nakasingit sa budget nila for this year, attorney? Well, I don't know kung may mga pondo pa na po pwedeng makuha ang COMELEC, ano ba? Yung tungkol sa mga pondo, hindi ko kabisado yung pagpupondo nila sa bagay na yan. Oo. So sa pag-uusap natin, attorney, parang ang pwedeng i-komento ng mga tao dito, lalong-lalo na yung mga nagpondo, sayang pera. Sayang ang pera, ano ha? Pero yung mga nakatanggap, Yun. happy Valentine's. Yo, happy Valentine. May pang-Valentine na siya. 100 lang yun, attorney. 100 pesos lang yun eh. Well, alam mo naman, sa isang taong kailangan, Tama. para sa kanya, that's already a fortune, ano ha? Isa na napakalaking bagay yan, at pang-Valentine na nila yan, ano ha? Pero, siyempre, sa iba, kaya-kaya pamigay, pero sa ibang nakakatanggap, napakalaking bagay na yan. Yun. Kaya sabi ko nga, huwag na nating pag-aksayan pa ng panahon, yung mga initiative na yan at patay na yan, hindi na pwede pambuhayin. Okay, last question ko, attorney. Hindi wala kinalaman to dito sa sa bagay, konektado rin kahit paano. Saan kayo mas nagugustuhan yung pumunta yung pagbabago ng saligang batas? Con-as, con-con? Well, para sa akin, pwede na yung Constitutional Convention. Pero ang aking panukala dyan, kung sakali magkakaroon ng Constitutional Convention, dapat appointed yung mga delegado, hindi elected. Okay. Kasi kapag ka-elected, nariyan na naman ang politika. Samantalang kung by appointment ng isang, depende kung sino mailalagay sa batas na appointing power, at least magkakaroon tayo ng mga educational qualifications. Magkakaroon ng mga requirements, ng qualifications, ng sino mga pwedeng maging ma-appoint. Pwedeng ilagay as na gagawin sa Constitutional Convention Law na sasabihin ganito yung mga qualifications. At ito ang panuntunan ng pag-appoint. Walang gastos kasi hindi gagastos sa eleksyon. Tama. Andun lamang ang tiwala sa mag-a-appoint. Sasabihin, paano kung mag-appoint, si ganito lang, si ganon. Ganon din yun. Halimbawa, mag-i-elect ka, magiging politika na yan. Sila na rin lang. Tama. Yung family dynasty, nariyan pa rin. Samantalang kung by appointment, at least ang taong bayan, pwede sila mag-recommend. O kaya yung gagawing batas, ay pwede magkaroon isang committee na talagang ang mga delegado magagaling sa mga suggested personalities na magagaling sa mga NGOs o sa mga talagang reputable organizations na sila magbibigay ng mga recommendations. Kaya sa akin, ang Constitutional Convention by appointment, mas maganda yon kaysa mga con-as na yan o mga initiative kasi less ang politics dyan ng mga delegado. Iyon. Attorney, bigyan mo na ako ng regalo kahit na wala pa namang Valentine's Day. Ano na ho, mag-follow up lang ako doon regarding doon sa problema ng isang senior citizen sa isang hotel, Marco Polo, dito sa Pasig. Ano na po update dyan? Ang update lang doon, nasa korte na ang nasabing kaso at naghihintay lang tayo ng notice sa korte kung kailan magsisimula ang trial. Yun. Ang trial doon. Yun. Kaya yun ay isang patibay na ang batas tungkol sa senior citizen, hindi dapat binabaliwala. Napakahalaga niyan at very, very na sino man ang lalabag ay maaaring managot sa ating batas. Iyon. Attorney Romulo Macalintal, malinaw na malinaw. Maraming salamat po and happy Tuesday. Maraming salamat, Dennis, at maraming salamat sa iyo, sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay ka. Advance, happy Valentine's sa inyo lahat. Happy Valentine's Day po si Attorney Romulo Macalintal, isang veteran election lawyer. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagabuo tayo ng isang report. Ayan na. Maagang pagkasira ng unit team, nakapanghihinayang ayon sa isang senador. Sino yung senador na yan? Alamin natin sa report ni Patrol 19 Sally Ortega Buenno. Ate Sally, sino siya? Okay. Nangahihinayang itong si Senate Minority Rocco Pimentel sa kahinatan daw ng unit team na maagang nawasak. Sinabi ni Pimentel na malaking regalo na sana
ng Diyos sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ang magandang relasyon nito sa kanyang Vice Presidente at maging sa Kongreso sa kabuuan. Ipinaalala ni Pimentel na gumawa pa ng kasaysayan ang dalawang pinakamataas na leader ng bansa makaraang makakuha ng pinakamataas na bilang ng mga boto sa nakalipas na halalan. Iginit ni Pimentel na nagamit na sana ni Pangulong Marcos sa kanyang mga programa ang maayos na relasyon sa Vice Presidente maging sa pagkakaroon ng kakampi sa 22 na mula sa 24 na senador at mayorya ng mga kongresista. Sa aligasyon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manoy paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Marcos, sinabi ni Pimentel na noong pa mang kampanya, inihiyag na ito ni Duterte na mayroon daw kandidatong gumagamit ng droga. Sa tingin ng senador, kung sakaling gumamit man si Pangulong Marcos ng illegal drugs, malamang ito nung panahon ng kanyang kabataan. Samantala dito sa ongoing na pagdinig na Committee on Electoral Reforms na pinumunuan ni Senator Amy Marcos sa issue ng mga payoff sa suhulan sa pangangalap ng pirma, kinwestiyon ni Congressman Marcoleta kung bakit daw nakamaskara yung ilan sa mga witness. Pero sinabi ng mga testigo na natatakot daw sila na baka sila balikan at ipinalawanag naman ni Senate President Zubiri na hindi maaaring pilitin ang mga testigo na magtanggal ng maskara dahil isa sa mga obligasyon ng Senado ay proteksyonan ang mga witness. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, isa pa pong report. DAA gumagawa na ng hakbang para matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng shear line dyan po sa Davao at Caraga Region. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Gumagawa na ng hakbang ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng shearline sa ilang rehiyon. Ito'y matapos makaranas ng matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Davao at Caraga Region. Matatandaan na sa naging datos ng DA, pumalo sa mahigit 9,000 ektaryang lupain o katumbas ng mahigit 1,000 metrikong tonelada ng sakahan ang nalubog dahil sa masamang panahon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakalatag na mga tulong na kanilang ipamamahagi sa mga magsasaka, kabilang na dito ang mahigit 18 bilyong pisong halaga ng palay, mais at iba pang uri ng binhi ng gulay. Naglaan din ang departamento ng Survival and Recovery Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council na kayang makuha ng hanggang 25,000 pesos at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Bukod pa dito ay nakahanda rin ang Quick Response Fund ng DA para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar sa mga nabanggit na lalawigan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Patay ang 3 sundalo ng US habang 30 naman ang sugatan matapos ang naganap na pag-atake ng mga militanteng grupo sa outpost ng Jordan. Kinilala ng US Defense Department ang mga pangalan ng 3 na sina Sergeant William Rivers, 42 anyos, Specialist Kennedy Sanders, 24 anyos, at Specialist Breonna Moffett, 23 anyos. Napating dito ang kauna-unaang naitalang nasawi na sundalo sa bansa. Inaalam pa ng US ang nasa likod ng nasabing pag-atake kung saan tiniyak nila na kanilang papanagutin ang mga ito. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang pambalakasan, sports. Unang panalo sana ng Makati Circus sa NBL Chairman's Cup na udlot. Alamin natin ang sports news ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Muntik na sanang makuha ng Makati Circus Music Festival ang kanilang unang panalo sa kanilang kampanya sa NBL Chairman's Cup. Ito ay matapos silang matalo kontra sa Zambales Eruption sa kabila ng kanilang strong start. Natapos ang laro na may parehong 3-digit score ang dalawang koponan, 108-104. Matatanda ang hawak palagi ng Makati Circus ang lead hanggang sa early minutes ng fourth quarter. Ngunit bago ang 6-minute mark ng last quarter, nakaabante na ng 1 puntos ang Zambales kung saan sila ay patuloy na lumamang at nahirapan na nga ang Makati na makabawi. Isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng Makati ay ang almost triple-double performance ni Lyndon Del Rosario na gumawa ng 35 big points, 10 rebounds at 9 assists. Patuloy na sumubaybay sa Aliw Channel 23 para sa mga natitirang games sa elimination round ng NBL Chairman's Cup. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At para sa ating showbiz, Heart Evangelista at Cheese Escudero muling magpapakasal. Showbiz Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, love is lovelier the second time around. Ito ang kasabihan sa mga taong nagkakaroon ng balikan, ngunit sa kaso ni Heart Evangelista at Cheese Escudero, love is lovelier the second vows around. Ito'y dahil nakatakdang mag-renew ng kanilang vow ang dalawa sa darating na February. Ang nasabing balita ay kinumpirma mismo ni Cheese nang ma-interview ito. Ayon sa senador, maraming bagay silang dapat na i-celebrate na kanilang i-announce sa mga susunod na buwan sa kanilang mga kaibigan. Sinabi pa ni Cheese na hindi naman talaga dapat malaman ng publiko ang kanilang mga gagawing announcement, ngunit marami umanong dapat na i-celebrate sa buhay ngayon sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsasama, sa kanilang dalawa na aktres at sa kay Heart mismo. Idinagdag pa ng politiko na lahat ng mga taong in love ay maaaring magpakasal ulit ng taon-taon. Sina Heart at Cheese ay kinasal sa Balusin Island Resort noong February 15, 2015, isang araw pagkatapos ng birthday ng aktres. Ngunit noong 2022, napabalitang on the rocks ang pagsasama ng dalawa kung saan inamin din ni Heart sa isang interview dito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Bakit magpapakasal si Senator sa si Heart? Tatakbo ba to? Tatakbo to, no? Talaga to, Senator, oh. Senator! Okay, teka muna. Bago tayo magpaalam sa programa, tayo muna ay may patama quote of the day. Ang ating patama quote for the day ay, ang mabuting tao, maraming kaaway. Pero ang plastic na tao, maraming kaibigan. Ay, nako. Alam nyo naman mga nangyayari ngayon, di ba? Dito na lang tayo mag-focus. Alam nyo, ang isang mabuting tao, pagka medyo ang kaibigan mo, mga isa lang, dalawa lang, at least may dalawang tao na nakakakilala sa'yo at tumatanggap sa'yo. Kesa marami kang kaibigan, hindi mo naman mailabas kung sino ka, kung anong totoo ka, di ba? Mas maganda na yung iisa lang kaibigan mo. Kung iisa lang kaibigan mo, dalawa lang ang kaibigan mo, no problem. O mas okay yan. Mas okay yan. Kaysa marami kang kaibigan, pero hindi mo naman maasahan. Yung mga natitirang isa o dalawa na yan, pwede mong asahan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ayun! Teka muna! Tayo mag-greet muna ng happy birthday. Happy birthday kay Chris Lane, Andy Malanta ng Aliw. Birthday pala ni Elaine ngayon? Lane! Happy birthday, Lane! Yun. Ano na? Antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topacio with... Andiyan ba si Attorney Ferdy Topacio and Doc Shell Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. O mamaya alas 4 ha. Alas 4 para sa News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.